The more na mas umiidad ka, the more na mas maghahabol ka. Kung gusto mong magkaanak, kung gusto mong magkapamilya. Kailangan pala talaga nila maperang lalaki, kailangan laging may pera ka kasi doon ka lang nila papatulan pag may pera ka. Tanga, hindi. Karamihan sa mga kinikilos natin is base sa mga kinalakihan natin. Kaya nga hindi ka uma-attend ng reunion, di ba? Kasi alam mong maha-hot seat ka. What's up guys? Sublado mo to here mga ropa. So mga ropa, meron nag-mention sa atin sa TikTok. So tara, simulan natin. Ito yung minention sa atin ni Ropa. Paparinig ko sa inyo. At pwede rin kayo magbigay ng mga komento or kung ano yung pwedeng masabi nyo sa videos na to. Girls, make sure nyo na po may boyfriend kayo or may husband kayo now. Make sure nyo na may pera yan. Make sure nyo sinusuportahan kayo yan financially. I keep repeating it again and again. Since 4 years ago, do not go 50-50 with a man. Do not allow him na you take his financial baggage. Make sure he pays your bills. Kahit mahirapan siya, magpanggap ka na, ay, hindi ko alam anong nangyayari sa bills mo. Hayaan mo siya mahirapan, okay? Hayaan mo siya and you keep your money. Huwag ka mag-guilty kapag merong example, let's say, mahal yung pagkain. Yung lumabas yung pera mo, no. Tahimik ka lang and just tahimik and let him pay. Magpanggap ka na, wala kang pera, okay? You need to always be financially secured by a man. I repeat, you need to be financially secured by a man. You do not tell him how much you're making. You do not tell him how much you're spending. Just always pretend that you're broke, girls, okay? In this generation, finding a real pure-hearted man, para tayo naghahanap ng pinakapurong gold sa labas. Napakahirap. And you don't allow men na sasabihin sa'yo na, oh, mga gold digger naman kayo. Yes, totoo, gold digger kami. Gold digger kami. Accept it because we are. And please, wag kayong maghanap. Okay, yun ang pinakagusto ko sa lahat. Merong umaccept na siya ay gold digger or karamihan or all. Okay? Sabihin nating all. I know, mahirap tanggapin ang katotohanan, mahirap iswallow, or mahirap lunukin ang katotohanan, na pag nalaman mo ang katotohanan, syempre, unang-una, maiinis ka, or matitrigger ka. Ito yung mga bagay na minsan, kinikilos mo na, pero dinideny mo pa. Diba? Pero good thing, meron isang babae na umamin na lahat kayo ay gold digger. Well, bakit nga ba? Bakit nga ba gold digger ang isang babae? Narinig nyo ba yung mga sinasabi niya, Ropa? Wala siyang ibang sinabi kung hindi yung mga bagay na gusto niya lang makuha sa lalaki. Wala siyang ibang sinabi kung ano yung pwede niyang ipalit dun sa mga bagay na pwede niya makuha. Kumbaga, she's very straightforward na huwag kang maghanap ng lalaki or huwag kang papatol sa lalaki na walang kakayahan na buhayin ka. So ano ibig sabihin ng mga ropa? Yung lagi kong sinasabi sa inyo, women just want to extract value sa mga kalalakihan. Di ba? They don't care, man. Kung ano man nararamdaman mo sa kanila. Kailangan lagi may mai-provide ka. And for me, yung narinig mo habang nagsasalita siya, it sounds like she's very fucking selfish. Diba? Ganun lang yung sa'yo kadali sabihin. Nahayaan mo siya mamblema sa pera niya. Diba? Kung ganito ang lahat ng kababaihan, do you think bibigyan mo ng relasyon? I don't fucking think so. Kaya nga sabi ko sa inyo mga ropa, declining ang ating marriage dito sa Pilipinas. Kaya nga ugaliin yung mag-check ng mga datos natin dito sa Pilipinas. Though, hindi ganun karami, pero yung mga importante makikita nyo dyan. Kung ano yung mga pwedeng nangyayari sa Pilipinas. Kagaya nyan, punta kayo sa PSA, Philippine Statistics Authority. Kasi ganito mga ropa, lagi na ng dahilan ng babae. Mas maganda na may karir ka para hindi ka aasa sa lalaki. Tapos, at the end of the day, may career ka na, pero naghahanap ka pa rin ng lalaki na magpo-provide sa'yo. Ano yun? So, ibig sabihin, sinabotahin mo lang yung future mo na dapat maaga ka nagkaanak. Pero ngayon, 35, 36, 37 ka, naghahabol ka. Tapos, nung wala ka makita, nandadamay ka. Dinadamay mo yung mga ibang babae sa pagsasalita or sa paggawa ng content na it's fucking fine na kahit umabot ka ng 35, na single ka, okay lang. As long as nagagawa mo yung gusto mo. Ha? Talaga ba? Okay, ganito mga ropa. Medyo lalaliman natin ng konti pero hindi ko alam kung paano ko itatawid to or i-explain sa inyo to kung bakit napakahalaga ng nuclear family sa atin or kahit sa ibang bansa. Okay? Napakahalaga ng bumuo ng isang pamilya. Okay? Why? Kasi nga, kung lahat magiging single or majority ng tao single, magbebembangan lang palagi at hindi nakakapag-produce ng next generation, anong mangyayari? Manghihina ang isang bansa. Kaya nga ang Japan nag-open na, di ba? Sa mga pwedeng gustong pumunta. Kasi nga, karamihan ng mga tao sa Japan tumatanda na.
So, ibig sabihin, kailangan merong next generation na papalit. Pero, paano magkakaroon ng next generation na papalit? Kung lahat or karamihan ng babae ayaw mag-asawa at ang pinrioritize nila ay ang kanilang happiness at ang kanilang karir. Gets? Kaya nga, karamihan ng bansa, declining ang marriage because of this mindset na naniniwala sila na mas magandang may karir ka kesa umasa ka sa lalaki na papakasalan mo. Di ba? Dito pa lang maling-mali ni. Oo, pwede naman may karir ka. Pero ang problema, kinain ka ng karir mo at pilit mong sinasabi sa sarili mo na pag may karir ka, hindi mo na kailangan ng lalaki. Yun ang maling-mali sa mga babae. Naakala nila, pag may karir sila, totoong hindi na nila literal na kailangan ng lalaki. Talaga ba? Tandaan nyo ladies, malamig na malamig ang gabi mo. Tuwing Pasko, tuwing Valentine's, or any occasion. Kaya nga hindi ka umaattend ng reunion, di ba? Kasi alam mong mahahatsit ka. Kasi alam mong matatanong ka ng mga tsahin mong traditional. O yung namumuhay sa traditional. O yung naniniwala sa traditional. Di ba? Na pamumuhay, na pag-aasawa, pag-aanak sa tamang edad. Karamihan ng babae hindi umaattend sa ganung reunion kasi hindi nila alam kung ano ang kanilang isasagot. Most of women, ang tanging kayang isagot nila is, importante ang karir ko, masaya ako sa karir ko, dito ako hindi aasa sa mga lalaki. Hindi ako aasa sa mga lalaki because I have a career, because I'm earning money. Tsaka bakit ako hahanap ng lalaki kung mas mataas ang sahod ko sa kanya? Ba't gumaganito ako? Ganyan ang mga babae. Eh, unang-una, bakit ka nga naman talaga hahanap ng lalaki na mas mababa sahod sa'yo? Di ba? It's obvious naman na hindi yun ang mga target mo. And it's obvious naman na hindi ka ma-attract sa mga ganun lalaki. Maybe he's a good-looking guy. Pero pagdating sa pera, mas lamang ka. So, ibig sabihin, hindi mo pa rin siya tutuluyan. Kaya nga nagtataka ako, bakit lagi niyo sinasabi, career ang dapat unahin, happiness ang dapat unahin, kailangan natin kumita para hindi tayo umasa sa mga lalaki. Tapos, at the end of the day, you still want a fucking man na kaya kang itaguyod or yung mas may pera sa'yo? It doesn't fucking make any sense. Gets? Babalik tayo pag nag-decline or tuluyan na hindi nagkaroon ng mga next generation or bumaba ang birth rate. This is according to my one of our ropa na nakatira sa Japan. Nanganak yung asawa niya doon. Alam mo, sa isang malaking ospital, alam mo ang bata, ilan? 3 lang. Isa pa doon, Pinoy. Imaginein mo, 2 Japanese, isang Pinoy, isa-isang malaking hospital. Di ba ini-expect natin pag malaking hospital, ibig sabihin mas marami na pasyente or pag ganun kalaki, mas maraming nanganganak, di ba? Pero wala, di ba? Yaan ang resulta na nagsasabi sa mga babae, i-prioritize nyo ang inyong happiness. Huwag nyong isipin ng mga lalaki. Yaan ang resulta ng mga, I don't want to say this, but single mom na nagsasabi na hindi mo kailangan ng lalaki. Kailangan mo lang mag-anak. What the fuck? Hindi lahat ng nangyari sa'yo pwedeng mangyari sa ibang tao. Hindi porkit ganito ang dinanas mo sa buhay mo, nairaos mo na meron kang 3 anak, napag-graduate mo, hindi ibig sabihin nun lahat ng single mom or karamihan sa single mom or magiging single mom magagawa yung nagawa mo. Okay? Well, hindi mo rin naman masisisi yung mga single mom na ganun magsalita, lalo na kung hindi naging maganda ang kanilang nakaraan or ang kanilang na-experience sa isang lalaki. Ladies, ito lang masasabi ko sa inyo, majority pa rin ng mga lalaki gusto pa rin mag-provide sa mga kababaihan, lalo na kung karapat-dapat naman. Hindi lahat ng lalaki ay masama. Hindi porkit may na-experience ka sa isang lalaki na hindi mo nagustuhan, hindi ibig sabihin nun, karamihan ng lalaki ay ganun. Okay? Kasi marami pa rin lalaki, kahit nga single mom ka, kaya kang tuluyan ng isang lalaki na binata eh. Kaya ka itaguyod. Di ba? As long as deserving ka. As long as yung lalaki na yun, talagang makikita niya sa'yo na karapat-dapat ka pa rin bigyan ng relationship. Ngayon, kung ikaw pa tong maloko, kung ikaw pa tong aangas-angas na feeling mo, mas malaki mo wala pag nawala ka sa buhay niya, eh mag-isip-isip ka. Tandaan nyo ladies araw-araw may nag-18, may nag-19, may nag-20, 21, 22. So kaya,
Stop making hard for men. Huwag nyo silang bigyan ng sakit ng ulo kung binigyan na kayo ng relasyon ng isang lalaki. Okay? Balik tayo dun sa videos na pinanood natin. So, uulitin ko mga ropa, makikita nyo dun kung paano siya magsalita, di ba? Ano ba kaya mo i-provide, girl? Eh, pare-pares lang naman kayo. Ganda lang naman yung dala nyo palagi. Di ba? Kaya nga, bago kayo makipagjowaan or bago nyo ibigay yung relasyon sa isang babae, alamin nyo muna kung may alam sa bahay. Di ba? Or kung malalim ang panghiintindi. Or alamin mo kung ano yung niya, background, di ba? Especially yung family background niya. She grew up ba with a complete family? Alam niya ba kung paano magtrato ng isang lalaki? Kasi mahirap yan mga ropa. Pag ang babae na raised ng single mom, na walang masculine energy, na nagtaguyod sa kanya, ang tanging ikakapi niya lang is kung paano niya nakita yung ginawa ng nanay niya. Hindi niya alam. Wala siyang idea. Di ba? Kung paano magtrato or kung paano sundin ng isang lalaki. Kasi nga hindi siya lumaki. Di ba? Nang may ama o nang may kuya. Or lumaki man siya nang may ama, nakita niya pa rin kung paano itrato ng nanay niya yung kanyang ama. Kung paano i-under ng nanay niya, kung paano pagsalitaan ng nanay niya, kung paano utus-utusan ng nanay niya yung tatay niya. So, what do you think? Do you think she will be a sweet girl? No, she may always be combative like her mom. What? Di ba? Kasi yun nakita niya, doon siya nag-grow up eh. Pero at the end of the day, when a woman or when a person hit a certain age, doon nyo marirealize, this is not what I fucking want in life. Okay? Kala ko ito yung tama kasi ito yung nakita ko sa pamilya ko. Kaya ginagaya ko ng hindi ko alam. Most of the time, majority sa atin kumikilos base sa kinalakihan natin. Okay? Balik tayo mga ropa. So ulitin ko, karamihan sa mga kinikilos natin is base sa mga kinalakihan natin. Okay? Kaya kung ano yung nakikita mo sa paligid mo most of the fucking time, yun yung nare-replicate mo or yun yung nakokopya mo. Diba? So, pagdating mo ng certain age or let's say mature ka na or yung malalim na yung pangintindi mo sa buhay or may wisdom ka na, dun mo maintindihan na okay, ito yung mga bagay na mali na dapat palang hindi ko ginagaya o hindi ko ginagawa. Pero bilang babae, paano kung nasa 35, 36, 37 ka na? And then you suddenly change because you want a fucking man. Diba? Ang dami mga babae nagsasabi, no, gusto ko muna ng career, gusto ko talaga maging successful ako, gusto ko mag-earn ng money. Okay, walang problema yun. Pero tandaan mo, meron kayong biological clock. And you cannot change that. Okay? The more na mas umiidad ka, the more na mas maghahabol ka. Kung gusto mong magkaanak, kung gusto mong magkapamilya. Kaya nga ulitin ko mga ropa, declining ang ating marriage. Diba? Unti-unting nagde-decline. Kumpara sa ibang bansa, of course, kahit pa paano, okay pa rin tayo. Pero kumpara sa ibang bansa, talagang declining. Yung nuclear family, almost hirap talaga sila. Kaya nga karamihan ng gobyerno nagbibigay ng incentives or nagbibigay ng mga bonuses pag nagkaanak ka sa Korea, sa Japan, di ba? Sa US, sa China. Ang China malakas na bansa, 1 billion sila. Eto, nakikita ko, let's say for example, the Gen Z decided na, hindi, ayaw na maganak. Do you think pwede bang umabot na ang gobyerno pwepwersahin na ang tao na mag-anak? Do you think pwede bang mangyari na magbabayad sila ng babae at lalaki para mag-anak lamang? Pero ang mangyayari, gobyerno ang magpapalaki sa kanilang anak. Nai-imagine nyo ba yun? Kasi ang China malakas, di ba? Ang Russia malakas na bansa. So, in order for them to maintain that, they need people. Di ba? In order for them to maintain their power, kailangan maging malakas sila or kailangan may tao sila. Kailangan nilang mag-maintain ng tao para ilagay sa kung saan saang departamento. Yung mga sinasabi nyong toxic relationship, yan yung mga bagay na pag nawala sa inyo, pwedeng maapektuhan din ang emotional health nyo or mental health nyo. Kasi because of that relationship na away-bate, diyan tumitibay or diyan ka nagkaka-wisdom. Okay? Tumitibay yung pag-iisip. Kumbaga, nai-improve yung emotions mo and your mentality. But if you always think about it na it's a negative, ayaw mo ng negative, gusto mo lang puro positive, eventually, you will be more fucking vulnerable. Kasi hindi mo alam kung paano masaktan, hindi mo alam kung paano makipag-argue, hindi mo alam kung paano makipag-socialize, hindi mo alam kung paano makipagrelasyon dahil ikaw mismo, in-isolate mo yung sarili mo bilang babae kasi naniniwala ka na mas dapat unahin mo ang karir kesa pag-asawa na nasa prime age ka. Kasi you believe
Okay? You believe na pag may career ka or may pera ka, hindi mo kailangan ng lalaki. Diba? Balik tayo doon sa videos. Tropa, women are extractor by nature. Ganyan sila magsalita. Kaya kung ikaw, sim ka, hayop ka, talaga mauuto ka. Talaga ang gagawin mo, ay ganun pala. Kailangan pala talaga nila maperang lalaki. Kailangan laging may pera ka. Kasi doon ka lang nila papatulan pag may pera ka. Tanga, hindi. Dahil kahit may pera ka, ilang lalaking kilala mo na mapera pero walang jowa? O ilang lalaki ang kilala mo na mapera pero walang karelasyon? Pero nakakabembang naman. Pero are you sure you look valuable pag nagbabayad ka ng babae para bembangin? No, man. It's more detrimental sa utak nating mga lalaki na bumibili ka ng babae. Kasi isa lang ibig sabihin nun, wala kang game. Okay? Pera lang ang meron ka. Besides doon, wala na. Pag yung pera na wala sa'yo, walang babae kang makukuha. Walang babaeng mag-i-stay sa'yo. Dahil ang kaya mo lang i-flex ay ang pera mo. Hindi mo alam kung paano mag-stimulate ng emotions ng babae. Hindi mo alam how to make yourself attractive. Umaasa ka sa pera mo na kaya mong bilhin kahit sino. What the fuck? Anong klaseng mindset yan? Naniniwala kayo na ang babae gusto lang pera? Oo, tama. Gusto nila ng pera. Pero hindi yun lang ang gusto nila sa lalaki. Unless yun lang ang kaya mong i-offer sa kanila. Diba? Kaya nga yung mga babae minsan papayag sa isang relasyon na parang almost binibili na sila, pero dahil yun ang pineflex ng lalaki, so dun siya ginusto ng babae. So end up, etong si babae nagloko kasi nga wala siyang ma-feel dun sa pera ng lalaki kasi kailangan ng babae ng emotional connection. Nagigets nyo ba, Ropa? Kaya uulitin ko, mga Ropa, yung mga ganitong babae, it sounds like very fucking selfish. Kung ganito magsalita ang kausap nyong babae, umalis na kayo. Iwanan nyo na. Dahil nagsasayang lang kayo ng oras. Huwag kang maglaan ng oras para baguhin siya. Dahil hindi mangyayari na mababago mo siya. Okay? Or it will take a fucking time. Uubos ka ng oras. Luluha ka ng dugo. Uubos ka ng pera. Yung emotions mo madadrag. Yung talagang mentality mo pwede maapektuhan. Para lang maitama ang pag-iisip niya. Kung nasa 30 na siya tapos itatama mo pa sa ganitong pag-iisip niya, do you think overnight malilid mo siya? No, it's fucking not. Okay? Kaya nga ang lalaki attracted sa babae na nasa prime age o yung sinasabi natin na mga younger women. Kaya hayaan mo yung mga 32, 34, 35 na yan na kung ayaw nila sa'yo, maghanap ka ng mas bata sa kanila. Dahil yung mga mas bata sa kanila, mas willing matuto, mas willing sumunod or mag-submit sa relationship na gusto mo. Okay? Hayaan mo yung mga babae na walang sinasabi kundi gusto nila mayaman ang lalaki, dapat mapera ang lalaki. Pabayaan mo na yung mga babae na puro pera lang ang sinasabi or pera lang ang mahalaga sa kanila bago nila juwain ang isang lalaki. Dahil yung mga ganyang babae pwedeng wala rin maiprovide sa Europa. Okay? So ano takeaway natin dito? Huwag kang mag-focus sa mga babae, mag-focus ka sa sarili mo, pagyamanin mo yung sarili mo, iangat mo yung game mo, makipagkilala ko kung kani-kanino, kumausap ka ng maraming babae para makita mo kung ano ang mga pattern nila para at least mapag-aralan mo or may matutunan ka at makuha ka kung ano talaga ang nagmamatter kadalasan sa kanila. Paliwanag ba, Ropa? Okay, so yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious, mga Ropa. Woo! Grabe yun.